Nagising po ako na hindi ako makagalaw at nahihirapan akong huminga. Tapos po, nakarinig ako ng malakas na ugong ng barko. Hindi pala mga tao ang laman ng barko, anak. Mga aswang sila. Ang ibig sabihin na babaliw ka na talaga, Gemma. Hindi ko hinihipnotis mo si Dodong at ayaw mong tanggapin dahil nagsiselos ka. Naranasan mo na bang managinip ng paulit-ulit? Isang panaginip na tila ba may ibig sabihin. Yung tipong umabot na sa puntong hadlang na sa iniisip mo araw-araw. Ganyan ang sinapit ni Gemma, isang dalagang mangingisda mula sa Mindoro na gabi-gabing binabangungot ng isang malaking barkong dumaong sa kanilang dalampasigan. Ang akala niya panaginip lang yon, hanggang sa makita nilang mag-ama ang mismong barko sa gitna ng dagat. Ngunit ang ikinabahala nila ay ang mga nilalang na lula nito. Yan po ang tampok nating kwento sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Naniniwala ba kayo na may ibig sabihin ang mga panaginip? Ako kasi oo. Para sa akin, ang bawat panaginip ay may kaakibat na pangyayari sa totoong buhay. Na hindi lang ito random na panaginip lang. Magandang araw po, Miss Anne. Madalas makinig ang apo ko sa mga kwentong aswang at dahil magkasama kami sa iisang bahay, napapakinggan ko na rin po ang mga yon. Hanggang sa mag-umpisa siyang mahumaling sa mga kwento ninyo. Kaya naman, nagpa siya kong ikwento na rin sa kanya ang karanasan namin noong 20 anyos pa lamang ako. Matagal naming itinago ang bagay na ito lalo pat wala namang naniniwala. Pero ngayon, sa pamamagitan ng channel ninyo, alam kong may makikinig. Ako nga po pala si Gemma. At ito, ang kwento ko ilang dekada na ang nakakalipas. Tatay! Tingnan mo kung ano nahuli ko! Aba, nakahuli ka ng malaking lapo-lapo ah. O teka, akin na nga yan at tumawa ka na dyan sa tubig. Pasaway ka talagang bata ka. Ang sabi ko, tulungan mo ako mag-ahon ng mga lambat pero anong ginawa mo? Tatay naman, hindi po ba pwedeng matuwa ka na lang kasi nakahuli ako ng lapu-lapu? Mahal kaya yan? O kaya, pwede ring ulamin na lang natin ni na Lola. Mas matutuwa sana ako kung magpapaalam ka na sisisid ka. Hindi yung bigla ka na lang mawawala sa tabi ko. Kung nagpaalam naman po ako, hindi nyo naman ako papayagan eh. Ay, napakatigas naman talaga ng ulo mo. Ba't ba kasi hindi ka na lang manatili sa bahay at gumawa ng tinapa at daing gaya ng ginagawa ng lola mo? Kababae mong tao pero para kang lalaki sa tigas ng ulo mo. Kanino po ba ako magmamana? Gemma, hindi ko sasagutin yan. Talagang matigas ang ulo mo kaysa sa akin. Halika na, umahon ka na, dalihan mo. Ito na nga po. Agad na umahon ako ng dagat at umangkas sa bangka bago pa bumuga ng apoy ang tatay ko. Madalas kasing sumisisid talaga ako sa ilalim ng dagat habang abala si tatay sa pag-aahon ng mga lambat. Sa pamamagitan ng pagsisid, mas malalim ang napupuntahan ko at mas nakakakuha ako ng mas magandang klase ng isda. Hindi ko naman binibigo si tatay. Palagi naman akong nakakahuli ng magandang klase ng isda pero palagi niya pa rin akong napapagalitan. Nanatili kami sa dagat hanggang 7:00 ng umaga. Saktong nagsisimula ng uminit ang sikat ng araw nang dumaong ang bangka namin sa pantalan. Tumalon si tatay mula sa bangka saka itinali ang bangka sa poste habang ako naman ay nagsimula ng ibaba ang mga huli naming isda. Apo ka! Eto, ilagay mo na sa tiklis ang mga isdang huli ninyo. Si Lola naman, talagang sinundo mo pa talaga kami dito ni tatay. Pwede naman po kayo maghintay na lang sa bahay? Nako, nananakit ang mga tuhod ko kapag hindi ko inalalakad sa umaga, no? Mas mabuting may ehersisyo ko kaysa nakaupo lang ako doon sa bahay. Ano pa nga po bang magagawa ko? Akin na pong tiklis. Diyan na po kayo. Huwag na po kayong umakyat sa bangka.
Tutulong ako para mapabilis ang pagbaba ng mga isda. Tatay, si Lola, ang tigas na naman po ng ulo. O Nay, huwag na pong matigas ang ulo nyo at baka mamaya manakit na naman ang gusto ang tuhod nyo. Mas lalo ngang nananakit kapag hindi ginagamit. Bakit ba ang kukulit ninyo? Kayo po ang makulit eh. Baka multuin na po ako ni tatay kapag pinabayaan ko po kayo sa mga gusto nyong gawin. Kung nabubuhay lang po siya, sigurado kinaragan niya na ho kayo at tinakbo pa uwi ng bahay. Wala nang kakarga sa akin kaya... Bleh. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Nanay naman, ang tigas naman po ng ulo nyo eh. Kung gusto mo akong pigilan, pababain mo ang tatay mo sa langit. Lola! Ay, Diyos ko. Tumakbo talaga siya. Siguradong mamaya iiyakan na naman niya yung sakit ng mga tuhod niya. O ngayon, dyan tayong dalawa nagmana sa lola mo. Ay, naku tay. Sermonan niyo na lang kapag nagreklamo na. At teka, kakausapin ko lang yung kukuha ng mga isda ha. Yung lapu-lapu na nakuha mo, uulamin na lang natin ngayong araw. Hindi ko na isasama sa pambenta. Ay, ang sarap ng ulam natin ngayon, oh. O, di ba po? Dapat talaga hinahayaan nyo na lang ako sumisid sa dagat eh. Kung sumisid pa ako ulit, di sana nakakuha pa ako. Hindi. Sa araw-araw, paulit-ulit kitang paaalalahanan na hindi ka pwedeng sumisid ng matagal sa dagat hanggang sa tumigil ka. O siya, sige na, alis na ako. Ituloy mo na yung pagbaba sa mga isda ha. Ano ba kasing dahilan? Bakit nagagalit siya kapag sumisisid ako? Sundin mo na ang tatay mo, Gemma. Natatakot lang ang tatay mo na baka pati ikaw mawala sa kanya. Oh, Lola, ang bilis niyo po ah. Aba siyempre, anong tingin mo sa akin, Baldado? Nanakit lang ng kaunti ang mga tuhod ko nung isang araw. Ginawa niyo na akong bata. Kailangan lang nitong maunat. Sige na po, Lola. Kailangan na kung kailangan. Ibaba na po natin lahat ng isda para makakain na po tayo na masarap. Ahay! Anong nasisid mo ngayon? Malaking lapu-lapu. Isisigang ko yan, Apo. Masayang ibinaba namin ang mga isda. Pagkatapos ay hinintay namin si tatay na abalang nakikipag-usap sa tinderang bibili ng mga isdang huli namin. May mga suki na kasi si tatay sa palengke. Yon ang kagandahan kapag palakaibigan. Marami ring pwedeng bentahan sa ganitong pagkakataon. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang panoorin ang marahang paghampas ng alon ng dagat. Masasabi kong maganda talaga ang araw na yon. Kalmado ang tubig at may maayos na dami ng huli. Sapat para hindi uminit ang ulo ng mga mangingisdang tulad namin. Ilang saglit pa nakita kong dumadaong na rin ang bangka nila Dodong. Gemma, ang dami naming huli. Kayo rin ba? Hindi namin inubos ang mga isda sa dagat eh. Kayo talaga ng tatay mo, kakaiba yung prinsipyo, no? Bahala kayo. Dapat sinusulit nyo na kapag maraming isda. Hindi pinapakawalan nyo pa. Hindi naman namin makakain lahat ng isda kapag hinuli namin. Mabuting magtira para bukas. Sus, di nyo naman kakainin eh. Ibebenta nyo. Teka, may pang-ulam na ba kayo? Bibigyan kita ng isda. Heto oh. Hindi na kailangan, may lapu-lapu kami. Malaki. Kunin mo na, para mas marami kayong maulam. Mapapanis lang yan kapag inulam namin lahat ngayong araw. Inyo na lang. Ito naman, ba't ba palagi na lang ayaw mong tanggapin yung mga binibigay kong isda sa'yo? Malamang dahil mangingisda rin kami at meron kaming isda. Kung bulaklak at tsokolate kaya ibigay mo sa apo ko kung gusto mong manligaw. Ay sus, mahinang dumiskarte ay. Hihi, kahit naman po bigyan niya ako ng mga yon, hindi ako papatol sa babaerong gaya niya, no? Tara na nga po, Lola Rosa. Ayun na si tatay, pabalik na. Uy, Gemma, hayaan mo. Bibigyan kita ng bulaklak at tsokolate. Gemma ha, panindigan mong hindi ka papatol sa kumag na yon. Hindi po talaga. Oh, bakit pareho kayo nakasimangot? Ang ganda pa naman ng araw natin. Panira po ng araw si Dodong eh. Yang batang yan talaga, oo. Ipinagkibit balikat ko na lang ang kalokohan ni Dodong dahil ayokong masira ang araw ko nang dahil lang sa kalokohan niya. Matagal nang nagpapapansin si Dodong sa akin, alam ng lahat yon. Pero sa kabila ng pagpapapansin niya, babaero naman siya, kaya hindi ko siya pinapatulan. Isa pa, hindi ko rin talaga gusto ang ugali niya. Mayabang kasi, palaging nagbubuhat ng sariling bangko. Naniniwala ako na walang patutunguhan kung papatulan ko siya. Pagkatapos namin kumain ng almusal, nagpahinga na muna kami ni tatay.
Maaga kasi kaming nagising para mangisda, kaya pagdating ng ganitong oras, bumabawi kami ng tulog. Kaya lang, hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulog ko lang sana ay mauuwi sa isang nakakatakot na panaginip na ngayon ko lang naranasan. Nang imulat ko ang mga mata ko, hindi ako makagalaw. Para bang may mabigat na nakadagan sa buong katawan ko. Hindi rin ako makapagsalita. Hindi ko maigalaw kahit ang mga kamay ko. Ang tanging naigagalaw ko lang ay ang aking mga mata, kaya alam kong nasa loob pa rin ako ng kwarto. Sa pagpupumilit kong gumalaw, nahihirapan na akong huminga. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na ugong ng barko. Otomatikong napatingin ako sa bintana na nasa tabi ng higaan ko. Doon nakita ko ang isang napakalaking barko na papadaong na sa dalampasigan. Papalapit ito ng papalapit. At nang tuluyan na itong dumaong, malakas na umalon ang tubig na naging dahilan para tumalsik yun sa akin at tuluyan akong nagising. Alamig! Alamig! Ano yun? Bakit niyo po ako binasa? Ayan, nagising na siya. Sabi ko sa'yo, kailangan lang ng malamig na tubig niyan eh. Anak, ayos ka lang ba? Kanina ka pa namin ginigising, pero ayaw mong dumilat. Diretsyong-diretso lang yung katawan mo na para bang naninigas. Ano ba nangyayari sa'yo? Binangungot ka ba? Opo, tay. Binangungot po ako. Nakakatakot. Akala ko po hindi na ako magigising eh. Ano ba kasi ang bangungot mo? Nagising po ako na hindi ako makagalaw at nahihirapan akong huminga. Tapos po, nakarinig ako ng malakas na ugong ng barko. Baka naman hindi ka nagdasal bago matulog. Sa sobrang pagod po kasi nakaligtaan ko magdasal. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya nga hindi dapat kinaliligtaan ng pagdarasal. O siya, ang mabuti pa magpalit ka niya ng damit. Hey, nataranta ko sa tatay mo. Umiyak ka agad nang hindi kanya magising. Kayo rin naman ho nataranta. Kita nyo nga po at binuhusan nyo pa siya ng tubig. Tay, Lola. Oh, bakit ka umiiyak? Kasi po, mahal na mahal niyo po talaga ako. Takot po kayo na may mangyaring masama sa akin. Ay, Diyos ko naman, hindi mo naman kailangang umiyak. Siyempre, ayaw talaga naming mawala ka. Mahal ka namin na po. Hindi ko na po kakaligtaan ng pagdadasal sa susunod. Para kaming tangang nagyakapan habang umiiyak. Siguro para sa iba masyado kaming madrama. Pero ganito talaga kami. Mabababaw ang luha, lalo na kung may mga ganitong pangyayari. Kaming tatlo na lang kasi ang magkakasama sa buhay, kaya iniingatan namin ang isa't isa. Pagkatapos mag-iyakan, kumain na kami ng tanghalian at saka nagkanya-kanya na sa mga dapat naming gawin tuwing hapon. Si tatay ay dumiretso na sa palengke para magkargador, habang kami naman ni Lola ay nagsimula ng kunin ang mga dinaing at tinapang isda na nakasampay sa labas ng bahay. Ibebenta namin yun sa palengke pagkatapos naming maibalot gamit ang dahon ng saging. Habang abala sa pagsungkit ng mga daing, naisipan kong ikwento kay Lola ang tungkol sa naging panaginip ko. Lola, alam niyo po ba yung panaginip ko kanina? May kasamang malaking barko. Di ba ang tagal na simula nung may dumaong na malaking barko dito sa atin? Hindi kaya pangitain yun? Parang wala namang saysay ang panaginip mo kung pangitain nga. Bakit ka naman magkakaroon ng pangitaing malaking barko? Hindi ko nga po alam eh. Pero ang kinakatakot ko po, baka masamang pangitain pala. Ay, huwag kang ganyan mag-isip ha, Apo. Baka naman masagalang isda ang ipinapahiwatig yan. Naalala ko na. Ang sabi-sabi ng mga matatanda, swerte sa kabuhayan ang pahiwatig ng mga barko dahil sumisimbolo yun sa kalakal, hindi ba? Kaya siguradong darating na ang biyaya o magandang oportunidad ang pahiwatig niyan. Sino pong matatanda, Lola? Kasama po ba kayo doon? Ay, ano? Ay, yung mga matatanda noong kabataan ko. Ikaw na bata ka, masyado ka rin talagang pilosopo, no? Ay, siguro nga po magandang biyaya ang ibig sabihin ng panaginip ko. Oo, wag mo lang masyadong isipin na po at sasakit lang ang ulo mo. O yan, nakuha na natin ang lahat ng mga daing at tinapa. Kumuha ka na ng dahon ng saging doon sa likod ng bahay.
Sige po, Lola. Ipinagkibit balikat ko na lang ang bangungot na yon at inisip na hindi naman na mauulit dahil magdarasal na ako bago matulog. Naging maayos naman ang takbo ng buong araw. Nagawa ko mga dapat kong gawin. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang maulit muli ang panaginip. Sa pangalawang beses na napanaginipan kong barko, kinaya kong magising ng mag-isa kaya hindi ko na sinabi pa kila tatay. Pero hindi natapos sa pangalawa. Nagkaroon pa yun ng pangatlo hanggang pang-anim na beses kaya hindi ko na natiis at binanggit ko na kila tatay. Hindi kaya masyado ka lang nag-iisip ng masama, kaya palagi mo yung napapanaginipan. Paano pong hindi ko maiisip yun? Palagi ko pong napapanaginipan. Kailangan mong gumawa ng paraan para hindi mo maisip ang tungkol sa panaginip na yan. Ang mabuti pa, subukan mong magpakapagod ng gusto. Nang sa ganon, kapag natulog ka, wala nang paraan pa ang isip mo na managinip. Sa tingin niyo po ba tay gagana yan? Hindi mo ba napapansin na kapag sobrang pagod ka, nakakatulog ka na ng dire-diretso? Yung tipong magigising ka na lang na parang ang bilis lumipas ang oras. Sa bagay, tama po kayo tay. Pero sa paanong paraan naman ako magpapakapagod ng husto? Nakaw, napakadali lang yan na po. Maglinis ka rito ng bahay. Pagkatapos, tulungan mo na rin ako, pati ang tatay mo. Mamayang gabi, sumama ka rin sa pangingisda para mapagod ka ng husto at mawala na sa utak mo yung panaginip na yan. Ibig po bang sabihin, araw-araw akong magpapakapagod para lang maalis ko yung panaginip na yun? Hanggang sa mawala yung panaginip na yan at makalimutan mo, ganon. Parang ang hirap po nun ah. Pero sige, susubukan ko po kaysa naman araw-araw akong problemado sa panaginip na yun. Ang sabi niyo po, biyaya at saka oportunidad ang ibig sabihin nun pero bakit natatakot po ako? Natatakot ka siguro dahil sobrang laki ng biyaya. Wala naman eh. Anak, huwag kang masyadong matakot sa isang panaginip. Kadalasan naman hindi nangyayari ang mga yan. Ano po ba talagang paniniwalaan ko? Paniwalaan mo yung sinabi namin na pagurin mong sarili mo hanggang sa hindi mo na mapanaginipan pa yung perwisyong panaginip na yan. Sige na nga po. Kagaya ng suhestyon nila, talagang pinagod ko ng husto ang sarili ko. Halos binaliktad ko ng buong bahay namin para linisin ang lahat. Tinulungan ko rin si Lola sa pagbabalot ng mga daing at tinapa. Sinamahan ko pa si tatay sa pangingisda. Talagang napagod ako ng husto tulad ng inaasahan. Pero ang resulta, ganun pa rin talaga. Nananaginip pa rin ako ng kaparehong panaginip. Siya nga pala anak, kumusta ang tulog mo? Hindi ka ba nanaginip? Siguro, tatanggapin ko na po na habang buhay ko ng paulit-ulit na mapapanaginipan yun. Anak naman, huwag kang ganyan. O sige, para kahit papaano mabawasan na yung iniisip mo, subukan natin makipag-usap sa isang albularyo. Sundin natin kung ano mang maipapayo niya. Pero kung sakali man na hindi gumana, babiyahe tayo sa kabilang lungsod para magpatingin ka na sa doktor, ha? Sige ho. Kung simpleng nananaginip lang sana ako, baka matiis ko pa. Pero yung may kasama pong parang may nakadagan sa akin at hindi ako makagalaw, yun po talaga hindi ko matiis eh. Paano po kung di na ako magising? Mamayang umaga pagkatapos sa pangingisda natin, didiretso na kaagad tayo sa bahay ng albularyo. Magpapasama tayo kay Dodong. Tay, bakit naman po kay Dodong pa tayo magpapasama? Siya ang may alam ng bahay ng albularyo. Naalala mo ba dati? Nung parang sinapian niya si Dodong nung maliit pa siya. Yun, dun siya dinala sa bahay ng albularyong yun. Ganun po ba? Sige. Kung yan po talaga ang paraan para mawala na tong iniinda ko. Nakakapagod na rin po kasi tay eh. Kaya nga... teka, ilawan mo sa bandang kaliwa. May napapansin akong gumagalaw eh. Saan po? Dito po ba? Ayan. Uy, daming isda. Tignan mo anak, ang daming tamban oh. Oo nga po no. Sagana talaga ang isda nitong mga nakaraang araw ah. Ang mabuti pa, hulihin na natin ang mga yan. Hulihin lang natin yung kasya sa lagayan. Huwag sosobra ha. Opo tay. Sinimula na nga naming hulihin ang mga isdang nakita namin sa dagat. Pagkatapos naming ihagis ang lambat, mabilis namin itong inangat para mahuli ang mga isdang nakulong sa loob. Sobra-sobra ang isda nitong mga nakaraang araw, bagay na nakakatuwa. Pero sa kabilang banda, nakakatakot din
Dahil may kasabihan na kapag nagbibigay ng sobrang biyaya ang dagat, may hinihingi rin itong kapalit. 3 oras lang mula nang simula namin ang pangingisda na puno na kaagad ang lagayan namin. Bagay na ipinagpapasalamat namin dahil makakauwi na kami agad ng bahay. Pero habang binabaybay na ng bangka namin ang pabalik sa bahay, nakarinig kami ng mababang ugong. Teka, anong ingay yun? Tay! Tumingin po kayo rito! May barko! Ano ka mo? Oo nga, may barkong paparating. Diyos ko, tatay! Iyan po yun! Ayan po yung barkong napapanaginipan ko palagi. Yung napakalaki. Hindi po ba ako nananaginip lang ngayon? Hindi ka nananaginip, anak. Nakikita ko rin. Ibig bang sabihin ito ang pahiwatig ng malaking barko sa panaginip mo? Hindi ko po alam, tay. Literal na makikita ko po pala talaga yung barko. Pero teka, tingnan mo. Yung bangka na naroon, dinaanan lang nila. Hindi po dapat dito dumadaan ang mga barko, tay. Bilisan na po natin. Ilihis po natin ang daan ng bangka. Ay nako, mabuti pa nga. Nagmamadali naming iniba ang direksyon ng bangka para hindi kami matamaan. Dahil sa totoo lang, mabilis kumpara sa iba ang takbo ng barkong papalapit sa amin. Dapat mas mabagal yon dahil papadaong. Pero kahit binilisan na namin ang pagmamaniobra pa iba ng direksyon, hindi pa rin yon umubra. Ilang segundo lang ay malapit na ang barko, habang kami ay malayo pa sa katotohanang hindi matatamaan ang bangka namin. Anak, tumalo na tayo. Ha? Pero tay, paano po tong bangka? Pabayaan mo na. Mas importante ang buhay natin kaysa sa bangka. Pero tayang mahal ng bangka na to. Halika na, anak. Wala nang oras. Wala na akong nagawa nang hataki na ako ni tatay patalon sa tubig. Pagkatalon namin, mabilis kaming lumangoy palayo sa bangka. Palayo sa kung saan daraan ang barko. Pareho kaming kabado. Walang nagsasalita hanggang sa tuluyan na ngang nakarating ang barko sa direksyon namin. Pigil hiningang lumublob kami sa tubig at lumangoy pa ilalim para hindi kami tamaan ng gilid nito. Habang nasa ilalim hinawakan ni tatay ang kamay ko, saka kami lumangoy pa ilalim pero palayo sa barko. At nang tuluyan na nga kaming nakalayo, sabay kaming umahon. Sira ulo yung barkong yun ah! Huwag masyadong magalit, anak. Hindi naman natin alam ang buong pangyayari. Baka may masamang nangyayari sa loob nun. Hindi naman dumadaong ang mga ganyang kalaking barko sa port natin eh. Oo nga po, no. Ang mabuti pa, langoy natin papunta doon para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari. Sige, anak. Tara na. Kahit mahirap lumangoy sa madilim at sa lamig ng tubig, pinilit namin. Mabuti na lang talaga at pinanganak na kami sa dagat at kabisado na namin ang pwedeng daanan kaya nagawa naming makarating agad sa port. Pero ang hindi namin inaasahan ay nang naglalakad na kami palapit sa nakahintong barko, natanaw namin ang mga sakay nito. Kahit medyo malayo, tanaw namin kung ano ang itsura ng mga ibinababa nun. Halos puro mga babae. Anong klaseng barko yan? Puro babae ang sakay. Anak, ang gaganda nila. Ha? Ano po, tay? Tignan mo, anak. Ang gaganda nila. Para silang mga diyosa. Baka naman kasali sa beauty contest ang mga yan. Ano kayang ginagawa nila rito? Hindi kaya nagkaroon sila ng problema? Nasira kaya ang barkong sinasakay nila? Ang mabuti pa po, puntahan natin sila. Tamang desisyon yan, anak. Tara na. Oh, teka lang po, tay. Si Mang Joel po yun, oh. Tsaka yung anak niyang si Kuya Bobet, diba? Oo nga, no. Baka nakita rin nila. Diyos ko, anong ginagawa ng babae? Tay, kinagat ng babae yung leg ni Mang Joel. Natutuyo na po yung balat niya, tay. Halika na, anak. Umalis na tayo. Kailangan natin balaan ang mga taga-isla. Pero sila Mang Joel tsaka si Kuya Bobet po. Tay, tingnan niyo. Naging aso yung mga babae. Hindi pala tao mga laman ng barko, anak. Mga aswang sila. Kung ganun, mas kailangan nilang tulong natin. Tara na po, tulungan po natin sila. Pasensya ka na, anak. Pero sa pagkakataong to, mas mahalaga ang buhay natin. Kaya halika na. Wala na akong nagawa pa nang kalad ka rin ako ni tatay palayo ron.
Kumaripas kami ng takbo patungo sa kabilang parte ng isla kung saan naroroon ang mga kabahayan. Kaagad kaming nagsisigaw. Binalaan namin ang lahat na huwag lalabas at maglagay ng bawang at asin sa bawat bintana nila. Pero ang iba, pinagbuksan lang kami ng bintana at saka pinagmumura. Ano po bang sinisigaw nyo dyan mga Agustin? Istorbo po kayo sa mahimbing na pagtulog namin eh. Hindi lang basta pang istorbo ang ginagawa namin, Dodong. Totoo ang nakita namin. May isang barko na dumaong sa pantalan at puno ng mga aswang na babae. Diyos ko naman, nakabarko na po pala ang mga aswang ngayon. Totoong sinasabi ng tatay ko, Dodong. Kitang-kita rin ng mga mata ko. Yung mga nangyari at ang masaklap, biniktima nila si Mang Joel at Kuya Bobet. O siya, sige, para matigil na kayo dyan. Puntaan na natin yung sinasabi nyo. Pumunta tayo sa pantalan. Pero baka mapahamak tayo ron, ang dami nila. Nako, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Matigas ang ulo ni Dodong. Kahit na sinabihan na namin siya, nagpumilit pa rin siyang pumunta sa pantalan. Natatarantang kinulit ko si tatay na sundan si Dodong kasi baka mapahamak siya. Pero hindi na ako hinayaan ni tatay. Hinawakan niya lang ang kamay ko sa kamarahang umiling. Kaya lang, hindi pa man nakakalayo si Dodong mula sa amin. Nagulat kami nang biglang dumating sina Kuya Joel at Kuya Bobet. Ang nakapagtataka, buhay sila pareho at kasama nila ang mga babaeng sakay ng barko kanina. Paliwanag nila na sira ang barkong sinasakyan nila kaya kinailangan dumaong sa pinakamalapit na pantalan na pwede nilang daungan. Pero hindi kami naniniwala dahil kitang-kita namin ni tatay kung ano ang tunay na nangyari. Hindi kaya namamalikmata lang kayong dalawa? Lola, kung malikmata lang, bakit nakita namin parehas? Dapat ako lang o kaya si tatay, di ba po? Yun lang. Pero paano nangyari na buhay si Joel at Bobet kung nakita nyo mismo na kinagat ng aswang yung leg niya? Sobrang gulo po talaga, Lola. Ito pala yung napapanaginipan ko gabi-gabi. Masamang pahiwatig po pala talaga. Pero alam nyo, naalala ko na may panakot sa amin ng mga matatanda nung kabataan ko. Hindi kaya patay na talaga si Joel at saka si Bobet? Ano po bang naalala niyong panakot sa inyo? Sa tuwing lumalabas pa kami ng hating gabi, nagbababala yung matatanda. Nakakainig kami ng isang uri ng aswang na kayang magbalat kayo bilang taong huli niyang kinain. May ganong klaseng aswang po? Oo, yun ang sabi-sabi ng mga matatanda noon. Pero hindi namin pinaniniwalaan dahil wala naman kaming nakita eh. Hindi naman siguro sila gagawa ng kwento kung walang basehan. Pero di ba po, yung mga matatandang yun din ang nagsabi na biyaya at saka oportunidad ang ibig sabihin ng panaginip na barko? Eh ba't ganun? Mga aswang ang dumating. Kailangan natin ng tulong. Hindi natin maiintindihan ng lahat ng ito kung puro hula na lang ang gagawin natin. Eh kanina naman po tayo hihingi ng tulong, tay? Pagsikat na pagsikat ang araw, pupuntahan natin ang albularyo. Pero hindi naman naniniwala sa atin si Dodong eh. Paano tayo pupunta sa bahay nun? Madali na lang ang tungkol dyan, anak. Siguradong maraming may alam kung saan nakatira ang albularyo. Hindi naman siguro si Dodong lang. Sige po, tay. Pero sa ngayon, mas maigi po yata kung maglalagay tayo ng mga pangontra sa bintana, mga bawang at asin, saka po yung walis na binaliktad. Ay, sa may pinto. Maglagay tayo doon. Dalian natin at baka hindi na tayo magising kung hindi tayo maglalagay ng kahit anong pangontra. Baka kainin nila tayo sa gitna ng pagtulog natin. Hindi ba? Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad kaming naglagay ng asin sa bawat pinto at bintana ng bahay. At dahil kulang kami sa bawang, dinikdik na lang namin yon saka ikinalat. Sa ganoong paraan, mas mangangamoy ang bawang na siguradong hindi magugustuhan ng mga aswang. Panghuling inilagay namin sa likod ng pinto ang walis na binaliktad. Pero kahit sa kabila ng dami ng pangontrang nakalagay sa bahay, hindi pa rin kami nakatulog ng maayos. Buong gabi akong hindi nakapagpahinga sa labis na takot at pangamba. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan namin ni tatay, maaga nga kaming naghanda para pumunta sa bahay ng albularyo. Anak, apo ko, bago kayo lumabas ng bahay, magdala kayo ng bawang at asin. Sige po, Nay. Maraming salamat po.
Ilagay natin sa bulsa para madaling mahugot kung sakaling bigla tayong sugurin. Sige po, Tay. Ang kinakabahala ko lang po talaga. Sana walang nasaktan sa baryo natin kagabi. Sana nga. Kung ano man ang mangyari, kasalanan nila yon dahil hindi sila nakinig sa atin. Pero kung ako rin ang makakarinig ng ganitong balita, hindi ko rin paniniwalaan eh. Sabagay, tama ka anak. Basta bahala na. Ang importante, ligtas tayong tatlo. O siya, dalihan nyo na't hahanapin nyo pa yung bahay ng albularyong yon. Ako na magbubukas ng pinto. Dito ka sa likod ko, Gemma. Sige po, Tay. Bubuksan ko na ang pinto, ha? Ay, salamat naman at walang nakaabang na aswang! Ano ka ba naman? Dodong! Ba't ka naman ang bibigla? Magandang umaga, Mang Agustin, Gemma. Tay, ang weirdo niya. Bakit siya masayang-masaya ngayong umaga? Mukhang na-hypnotize mo siya, anak. Narinig ko po yung usapan nyo. Hindi po ako na-hypnotismo. May babalita lang po ako sa inyo. At ano namang balita yan? Yung mga babae po kagabi, magandang balita po na hindi sila mga aswang. Buhay na buhay rin po si Mang Joel at Kuya Bobit. Kaya wag na po kayo masyado mag-alala. At yung mga babae, nasa sila? Umalis na ba? Mananatili po sila rito ng ilang araw habang hinihintay po nila yung sundo nila. Hindi na po kasi pwedeng ibiyaya yung barko nila. Ibig sabihin, hindi magandang balita yan. Tara na, Gemma. Umalis na tayo. Ano ho? Saan ho kayo pupunta? Wala ka ng pakialam doon. Gemma, halika na. Mang Agustin, naniniwala pa rin ba kayo na aswang ang mga dalagang yun? Pinaniniwalaan ko kung ano man yung nakita namin ni Gemma. Bahala ho kayo kung ano man gusto nyong paniwalaan. Ang akin lang, nakakaya naman kung pag-iisipan nyo ng masama yung mga inosenteng dalaga. Alam mo Dong, bahala ka kung gusto mong paniwalaan yung nakikita ng mga mata mo. Ako na mismo ang humatak sa kamay ni Tatay para umalis na sa harap ni Dodong. Talagang nakakainis siya. Hindi ko alam kung bakit sinadya niya pa talaga kami sa bahay para lang buwisitin kami sa walang kwentang paniniwala niya. Malakas ang pakiramdam ko na nahihipnotismo na siya noong mga babae. Pinagpasa Diyos ko na lang talaga na sana mapagtanto niya ang katotohanan bago siya mapatay ng mga aswang. 20 minutong lakaran din ang ginugol namin bago narating ang bahay ng albularyo. Medyo nahirapan kami dahil malayo-layo ang bahay niya mula sa mga kumpol ng kabahayan sa isla namin. May nakapagsabi kasi na nagtatago siya mula sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Tao po! Tao po! Pasensya na ho! Pero dito po ba ang bahay ng albularyo? Tay, kanina pa po hindi sumasagot. Hindi po kaya abandonado na tong bahay na to? Lumang-luma na kasi. Parang wala nang nakatira. Dito ang tinuro ng ilang napagtanungan natin. Posible namang niloloko lang nila tayo. Sige ho. Ako naman po ang kakatok. Teka. Tao po? Tao po? May tao po ba rito? Ano ba naman? Sino ba kasi yan? Ay, naku tay, ang sungit po. Teka, ako nakakausap sa kanya. Sige po. Alo, pasensya na ho sa istorbo. Naghahanap po kasi kami ng isang albularyong pwedeng tumulong sa amin. May malaking problema po kasi kami. Teka, sino ba kayo? Ngayon ko lang kayo nakita. Magandang hapon ho, Lolo. Galing pa po kami doon sa maliit na baryo malapit sa dagat. Mga mangingisda po kami. Ako nga po pala si Agustin. At ito naman ho ang anak ko si Gemma. Pagkatapos, anong dahilan bakit naparito kayo? Kagabi po kasi, may dumaong na hindi ordinaryong laki ng isang barko. Nakita po namin ang anak ko ang itsura ng mga sakay nun. Anong sakay? Mga aswang na babae ba? Opo, mga aswang po sila na nagbabalot kayo bilang mga babaeng magaganda. Paano niyo po nalaman? Kailan ba ang pumunta rito? Kami lang po ng anak ko. Wala hong naniniwala sa amin. Kung ganon, tara sa loob. Bilis, may sasabihin ako sa inyo tungkol dyan. Nagkatinginan kami ni Tatay nang mula sa pagiging masungit, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Pinapasok niya kami sa loob ng bahay niya at pinaupo sa isang mahabang kawayang upuan. Pagkatapos ay nagpalakad-lakad siya sa harapan namin na tila ba tarantang-taranta. Tinanong niya kami kung anong itsura ng aswang na nakita namin, kaya ipinaliwanag ko kung ano ang nangyari. At nang matapos na akong magsalita, ipinitik niya ang mga daliri niya, saka huminto sa paglalakad at humarap sa amin ni Tatay. Ang aswang na yun ay isang uri ng aswang na kung tawagin ay binangunan.
Isang aswang na kayang ihipnotismo ang biktima nila gamit ang kanilang angking ganda. Hindi nila tuluyang pinapatay ang biktima, kundi inuunti-unti nila itong uubusan ng dugo hanggang sa mamatay ito sa natural na paraan. Tungkol sa suspetsya ng lola ninyo na ginaya nila ang wangis ng taong sinipsipan ng dugo, pwedeng meron nga rin ganun sa kanila. Ano pong ibig niyong sabihin? Kung isang barko ka mo, malamang na may iba't ibang lahi ng aswang ang naroon. Isa lang ang sigurado ako sa ngayon, na ang mga aswang na yon ay may intensyong manirahan at magparami sa lugar na ito. Magparami ho? Ibig niyo po bang sabihin, pwedeng magpalahi sila sa mga taong naninirahan sa isla natin? Tama ka, Iha. Kaya kailangan natin pigilan ang binabalak nila. Teka lang ho, natin? Ang ibig niyo po bang sabihin, kasama kami ni tatay sa tutulong na pumigil sa kanila, hindi lang po ikaw? Iha, hindi ba't binanggit mo kanina na bago dumating ang barko, paulit-ulit mo yung napapanaginipan? Opo. May ibig sabihin po ba yun? May siyempre meron. Hindi ka lang basta nakapanaginip. Ikaw mismo ang ginawang instrumento ng Diyos para matuklasan ang paparating na dilubyo sa islang ito. Pero sa paanong paraan naman po? Kung hindi mo ba napanaginipan at nakita ang laman ng barko, pupunta ba kayo rito? Hindi po. Kaya dapat nyo akong tulungan. Kayo ang nagsumbong. Malamang dapat kayo rin ang tumulong. At saka sa dami ng mga dumating na aswang, sa tingin nyo ba, kakayanin natin ang walang matibay na plano? Oo nga po, no. Kung ganon, ano po bang maitutulong namin? May ibibigay ako sa inyo ng mga pakontra, pati na rin isang sangkap na pangalis ng hipnotismo. Kami ho ang gagawa ng lahat ng ito? Sasabihin ko sa inyo ang plano mamaya rin. Teka, kukunin ko na muna ang mga ibibigay ko sa inyo. Maghintay kayo dyan. Umalis si Lolo Celso at dumiretso sa isang kwartong katabi lang din ng kinauupuan namin. Maliit lang ang bahay ni Lolo Celso, pinagtagpi-tagping kawayan, kahoy at anahaw lang. Lumang-luma na rin kaya inakala kong wala nang nakatira. Ilang saglit pa lumabas na si Lolo Celso sa kwarto, bit-bit ang dalawang anting-anting at isang bagay na hugis at sulok. Ibinigay niya yon sa amin at saka ipinasuot. Isuot nyo yan sa lahat ng oras. Huwag nyo hayaang matanggal o makita ng aswang. Ang anting-anting na yan ang magbibigay ng proteksyon sa inyong mag-ama. Ito naman pong bagay na to, ano pong gamit nito? Isabit nyo sa ibabaw ng pinto. Dagdag proteksyon. Pero naglagay na po kami ng bawang tsaka asin sa bintana tsaka sa pinto, pati po walis na nakabaliktad. Mas malakas ito. Hindi ito kayang kontrahin ng malalakas na aswang. Kung tama ang hinala ko, na halo-halong uri ng aswang ang nasa barkong yon, malamang na may ilan sa kanila na kayang pumasok sa loob ng bahay nyo. Kung ganun, Tay, paano po si Lola? Oo nga pala, si Nanay. Eto, dali nyo ito. Pagkatapos umuwi na kayo. Ano naman po to, Lo? Yan ang plano, Iha. Kaya ingatan mo yung maigi. Nang inabot sa akin ni Lolo Celso ang isang bote na may lamang kulay puting likido at ugat ng kung ano-anong halaman, binanggit niya sa amin ang mga gagawin namin para mapaalis ang mga aswang. Hindi lang yon ang ipinadala niya. Meron ding buntot pagi, holy water at kung ano-ano pa. Kung gusto raw naming mapaalis ang mga aswang, kailangan naming lumaban. Nagmamadali kaming umuwi matapos naming kausapin si Lolo Celso. Alam kong kabado si tatay kahit na kalmadong itsura niya. Kilala ko si tatay bilang matatag na tao. Hindi niya ipinapakita na natatakot siya para maging matatag din ako. Naging mabilis ang pagbalik namin sa bahay dahil sa pagmamadali. Pero ang ikinabahala namin ay nang makarating kami, nakabukas ang pinto at naririnig namin ang malakas na halakhak ni Lola Rosa. Nakakatuwa ang batang ito. Napakaganda na palabiro pa. Kaya nga hindi talaga sila mga aswang, Lola Rosa. Meron ba mga aswang na kasing ganda niya at kaya makipag-usap sa atin? Huwag mo naman ako masyadong pinupuri, Dodong. Nakakahiya. Hindi naman ako ganun kaganda. Anong ibig sabihin nito? Lola, bakit nandito sila? Ay, apo ko. Anak, nandito na pala kayo.
Anong sinabi sa inyo ng albularyo? Hindi totoong mga aswang sila, hindi ba? Sinabi niyo po na pupunta kami sa albularyo? Heto kasing si Dodong mapilit eh. At saka pinatunayan naman itong si Mildred na hindi sila mga aswang. Kita nyo naman na nakapasok sila dito sa bahay, hindi ba? Sinabuyan ko pa nga siya ng asin eh, pero hindi umubra. Kaya siguradong tao siya po. Dodong, pwede bang umalis na muna kayo? Kailangan namin makausap si Lola Rosa. Pwede naman kaming manatili dito kung mag-uusap lang naman kayo. Hindi naman kami magiging istorbo. Kailangan namin mag-usap bilang pamilya. Hindi kakasapi ng pamilya namin. Gemma, pwede namang maging kasapi kami ng pamilya ninyo. Sa islang ito, pwede sigurong pamilya na tayo. Magandang ideya yon, di ba? Utot mo! Sa inis ko, itinulak ko siya palayo mula sa akin. Nagpadala siya sa pagkatulak ko sa kanya pero halatang hindi siya nasaktan. Nakangisi lang siya sa akin na para bang nahihibang ako sa paningin niya. Babalik kami mamaya. Halika na, Dodong. Kailangan nating makausap ang ibang taga-isla. Mabuti pa nga. Hayaan na muna natin sila mag-usap-usap. Una na po muna kami, Lola Rosa. Bumalik kayo ha! Sigurado po yan, Lola. Lola Rosa, ano po bang nangyari? Bakit parang kinalimutan niyo na po yung mga pinag-usapan natin bago kami umalis kanina? Sinabi ko na sa iyo, Apo, hindi sila mga aswang. Nakita mo nga at napakabait ni Mildred. Gusto pa niyang maging bahagi ng pamilya natin. Anak, sa tingin ko na-hypnotize pa si nanay. Anong nahihipnotis mong sinasabi mo dyan, Agustin? Hinagisan ko nga ng asin yung babaeng yun at walang naging epekto, hindi ba? May aswang bang hindi tinatabla ng asin? Nay, kailangan niyo pong malaman kung ano mga sinabi sa amin ng albularyo. At saka po natin malalaman kung talagang na-hypnotize mo kayo o hindi. Gemma anak, kumuha ka ng kutsara sa kusina. Ano pong gagawin mo, Tay? Kapag totoo ngang na-hypnotize mo si nanay, kailangan niyang matauhan. Ano bang pinagsasasabi niyong mag-ama? Walang pagdadalawang isip na pumasok ako sa kusina para kumuha ng kutsara, habang si tatay naman ang nagkwento kay Lola kung ano ang mga nalaman namin tungkol sa mga dayong aswang. Ay, malamang na niloloko lang kayo ng albularyong yun. Imposibleng may aswang na hindi tinatabla ng asin at bawang. Sinungaling siya. Tinatablan ho, pero kaya nilang kontrahin agad. Anak ko, hindi ako naniniwala. Mababait ang mga sakay ng barkong yon. Handa nga nila tayong tulungan. Gemma, mukhang na-hypnotize mo nga talaga ang lola mo. Bakit bang tigas ng ulo mo, Agustin? Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Teka lang po, Tay. Ako na po muna kakausap kay Lola. Lola, ano po bang klaseng tulong ang ipinangako niya sa inyo? Na kapag dumating na ang tulong para sa kanila, tutulungan din nila tayong maabot ng gobyerno para magkaroon ng maayos na kalsada. Hindi ba't maganda yon? Lola, nakinig po kayong mabuti sa akin. Hindi po totoo yung sinabi nila. Ang totoo, huminto sila rito para manirahan at magparami. Gemma, nasisiraan ka na rin ng bait. Ang mabuti pa, lalawayan ko kayong dalawa ng tatay mo ha, at baka nausog kayo ng albularyong yon. Halika kayo, lumapit kayo sa akin at nang bumalik na kayo sa katinoan. Kung nausog po kami, dapat yung albularyo ang lumaway sa amin. Hindi ikaw, Nay. Gemma, hawakan ko ang lola mo. Ikaw na magpainom sa kanya ng gamot na binigay ni Lolo Celso. Anong gagawin niyo sa akin? Huwag! Huwag! Mabilis na niyakap ni tatay si Lola Rosa, tsaka pinahiga sa mahabang upuang kahoy. Pilit nagpupumiglas ang lola ko, at kahit matanda na, talagang malakas pa rin siya. Agad kong dinukot ang bote ng gamot sa bulsa ng bag ni tatay. Pagkatapos, nagsalin ako sa kutsara. Sa pagkakataong yon, muntik pang matapon ng likido dahil sinusubukan akong tadyakan ni Lola. Para siyang batang paslit na ayaw uminom ng gamot. Kaya ang ginawa ko, inupuan ko ang mga hita niya. Agad siyang pumalahaw dahil sa sakit. Pero naging paraan din yon para maisubo ko sa kanya ang gamot. Sinubukan niya pa yung iluwa pero pinisil ni tatay ang ilong niya kaya mabilis niya yung nalunok nang suminghap siya para kumuha ng hangin. Gemma, umalis ka na dyan at mananakit ang mga tuhod ni nanay. Ay, opo tay, aalis na po ako. Hey! Bakit niyo ba ginawa sa akin ito?
Tay, ano po nangyayari kay Lola? Naku, hindi ko rin alam. Wala namang pinaliwanag sa atin si Lolo Celso, di ba? Tingnan mo po, Tay. Parang bumubula yung bibig niya. O, hindi kaya lasang yung binigay sa atin? Hindi. Parang laway lang yan na bumubula. Pinakatitigan kong maigi ang bibig ni Lola Rosa. Ilang saglit siyang tila ba kinukumbulsyon hanggang sa biglang tumigil kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Pareho kaming nataranta ni tatay pero ilang segundo lang muling dumilat si Lola. Anong nangyari? Lola! Ikaw na po ba yan? Natauhan na po ba kayo? Gemma, Agustin, nandito na kayo? Opo, Lola. Wala po ba kayong naaalala dun sa mga nangyari kanina? Wala. Kung ganun, ano po yung huling naaalala niyo bago po ito? Ang huling naaalala ko ay yung kumatok si Dodong sa pinto ng bahay natin at pinakausap niya ako doon sa isang babaeng hindi ko kilala. Mildred daw ang pangalan niya. Pagkatapos, unti-unti para na akong nawawala sa sarili. Talagang nahipnotismo nga po kayo. Ibig sabihin lang nito, maging si Dodong na hipnotismo rin. Kaya kailangan talaga natin gumawa ng paraan para mapainom silang lahat ng gamot na bigay ni Lolo Celso. Pero paano po? Hindi naman sila naniniwala sa atin. At saka, parang mga wala sila sa sarili. Mas mapapadali kung sa inumin tubig natin ilalagay. May naisip akong paraan. Teka lang po, Tay. Ibig niyo po bang sabihin? Oo, kung ano man yung naiisip mo na gagawin natin, yun mismo. Pero sa ngayon, kailangan na muna natin protektahan si nanay. Ano ba talagang nangyayari? Pwede bang pakipaliwanag sa akin ano sinabi ng albularyo sa inyo? Ay, hala, oo nga po pala, Tay. Hindi pala niya natatandaan kung anong mga nangyari kanina. Ang mabuti pa, ipaliwanag mo ulit kay nanay ang nangyari. Ayusin ko naman ang bahay at isasabit ko tong malakas na pangontrang ibinigay sa atin. Sige po, Tay. Ako na pong bahala. Apo ko, natatakot na ako sa mga nangyayari ha. Lola, wag po kayong mag-alala. Gagawa po kami ng paraan para matapos ang kalbaryo na to. At saka, ito nga po pala. 2 lang ang binigay sa amin ng albularyo pero sa tingin ko po, mas kailangan niyo po ito. Ano yan? Isang anting-anting? Opo, poprotektahan po kayo nito. Huwag niyo pong huhubarin at mas lalong huwag niyo pong ipapakita sa kahit na sino. Pwedeng may gumayo sa itsura namin ni tatay at tanungin ang tungkol sa anting-anting. Maging mapagmatsyag po kayo ha. O sige, Apo. Mahapaging langit, protektahan nawa tayo ng Diyos. Inaamin kong natatakot din talaga ako sa posibleng mangyari. Pero kung magpapadala ako sa takot, walang mangyayari eh. Kailangan kong tatagan ang sarili ko. Hindi lang para sa pamilya namin, kundi para sa buong isla. Malapit nang gumabi nang lumabas kami ng bahay. Inilibot muna namin ang paningin sa paligid para tingnan kung may tao ba, bago kami tuluyang naglakad patungo sa balon kung saan kami kumukuha ng malinis na inuming tubig. Saktong walang tao kaya agad akong pumuslit. Si tatay ang nakaantabay, nakatago siya sa likod ng malaking puno. Nagmamadaling binuksan ko ang takip ng bote saka ibinuhos ang halos lahat ng laman ng bote. Pagkatapos, nagtago na rin ako sa likod ng puno kung saan nagtatago si tatay. Bakit hindi mo pa inubos ang laman ng bote? Baka po kasi may mga ilangan pang isa sa atin eh. Mas mabuti nang may natira kahit kaunti. Sa bagay tama ka. Teka, huwag ka na maingay. Pipaparating na. Ano na pong gagawin natin, tay? Maghintay tayo hanggang sa may makainom niyan. Kailangan magbantay tayo para kung sakaling umepekto man ang inilagay nating gamot, may nakabantay para sakluluhan sila. Sa bagay, tama po kayo, tay. Hinimatay si Lola nang makainom siya ng gamot kaya malamang na pwedeng himatayin din yung iba. Yun na nga. Ang problema po natin, paano kung hindi sila sa balon uminom? Paano kung umuwi pa muna? Naku po, yun ang hindi ko naisip. Paano po yan, tay? Tingnan niyo po, paalis na siya. Ang mabuti pa, susundan ko po. Anong susundan? Hindi pwede, baka mapahama ka. Ako na lang ang susunod. Ako po ang bahala. Mas maiging ako. Mas magaan lang ang katawan ko at mahinahon lang kumilos. Dito po kayo magbantay. Siya, sige. Huwag mong kakalimutan gamitin ang pangontrang binigay sa atin, ha? Yung anting-anting mo. Ha? Opo.
Huwag po kayo mag-alala. Mag-ingat din po kayo dito. Hindi na ako nagpaliwanag pa ng mas mahaba. Nagmamadali na akong umalis at sinundan ang isa sa mga kapitbahay namin na kumuha ng tubig mula sa balon. Mabuti na lang at kakaunti na lang ang tao sa mga oras na ito dahil naghahanda na ang lahat sa pagtulog. Inaasahan kong dediretso siya sa bahay nila, pero nagulat ako nang nag-iba siya ng direksyon. Dumiretso siya sa daan papunta sa bahay nila Dodong. Agad akong nagtago sa likod ng isang bahay na katabi ng kila Dodong, lalo na nang makita kong iniabot nito ang galon ng tubig kay Mildred. Maraming salamat sa tulong. Dodong, halika rito. Kompleto na ang tubig na pampaligo ko. Paliguan mo na ako? Masusunod, mahal ko. Anong? Diyos ko, totoo nga talagang sinasabi ni Lolo Celso na magpapakalat ng lahi ang mga aswang. At ito namang si Dodong tatanga-tanga talaga. Teka, may kukunin pa pala ako sa loob. Hintayin mo muna ako dyan, ha? Sige, bilisan mo at sabik na talaga ako sa'yo. Sira ulo talaga tong si Dodong. Teka nga, makalapit nga habang nasa loob pa yung aswang. Psst! Dodong! Dodong! Gemma, anong ginagawa mo rito? Ako dapat na magtanong sa'yo, anong ginagawa mo? Papaliguan ko, mapapangasawa ko. Bakit? Mapapangasawa? Hibang ka na ba talaga? Ang mabuti pa, inumin mo yung tubig na nasa loob ng galon. Ano? Pero panligo to ni Mildred eh. Inumin mo lang para matauhan ka na. Nahipnotismo ka, Dodong. Hindi nga ako na-hypnotismo, ang kulit mo. Kung hindi nga, inumin mo nga yung tubig. O siya, sige. Iinumin ko na to para matigil ka lang sa pangungulit mo. Inis na binuksan ni Dodong ang galon na hawak niya, saka uminom ng tubig. Sa pagkakataong yon, handa na akong sumalo kung sakali mang matumba siya. Pero katakatakang hindi yon nangyari. Sa halip, naiinis pa rin tumingin sa akin si Dodong pagkatapos niyang makainom ng marami. O ano na? Gaano ba karami dapat ang iinumin ko? Ibig bang sabihin ito? Ang ibig sabihin na babaliw ka na talaga, Gemma. Hindi ko hinihipnotismo si Dodong at ayaw mong tanggapin dahil nagsiselos ka. Mildred, hindi ako nagsiselos, no? Wala naman akong gusto dyan kay Dodong eh. Talaga? Bakit pilit ka ng pilit sa gusto mong paniwalaan? At isa pa, anong nilagay mo sa tubig na yan, ha? Bakit mo pilit pinaiinom kay Dodong? Wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako dahil kasintahan ko si Dodong. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Aalis na ako. Hindi ka makakaalis hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Pwisit kang babae ka. Nabigla ako ng galit na galit akong sinakal ni Mildred gamit lang ang isang kamay niya. Namilog ang mga mata ko at mabilis na napahawak sa mga braso niya para pigilan siya sa kanyang ginagawa. Bukod sa mahirap makahinga, napapaso rin ako dahil sa init ng palad niya. Kinakabahan ako. Pilit akong nagpumiglas, lalo na nang maramdaman kong unti-unti na akong napapaangat mula sa lupa. Buwisit kang babae ka. Balak mo pang sirain ang lahat ng plano ko. Mildred, mahal, bitiwan mo na siya. Baka mapatay mo si Gemma. Mildred! Huwag kang makialam dito, Dodong. Ginagawan ko lang ng paraan ng taong nakikialam sa pagmamahala nating dalawa. Pero mahal, huwag ka naman ganyan! Tumalsik si Dodong sa lakas ng pagkakatulak ni Mildred sa kanya. Nakita ko kung paano gumuhit ang takot sa mga mata ni Dodong bago ko maramdaman ang unti-unting pagkahilo. Halos sumuko na ako. Nawawala na ako ng pag-asa nang bigla kong maisip ang holy water na nasa loob ng bulsa ko. Nahihirapan man, pilit kong dinukot ang bote, pero bago ko pa man magawa, bigla na lang may pumukpok ng malakas sa ulo ni Mildred, kasabay noon ang pagbagsak ko sa sahig. Gemma, ayos ka lang ba? Gemma! Hindi. Akala ko mamamatay na ako. Pasensya na talaga kung hindi agad ako naniwala sa'yo. Hindi to oras para humingi ng pasensya. Kung talaga nagsisisi ka, tulungan mo kami ni tatay. Kailangan magising ang mga taga-isla mula sa pagkakahipnotismo sa kanila. Ano bang may tutulong ko? Tulungan mo muna akong tumayo. Saka ako sasabihin sa'yo. Tinulungan nga ako ni Dodong na tumayo mula sa pagkakasalampak ko sa sahig.
Nang tuluyan na akong makabangon, napansin ko si Mildred na bulagta at tumutulo ng dugo mula sa ulo niya. Katabi noon ay ang malaking bato na ipinangpukpok ni Dodong sa kanya. Patay na kaya siya? Sa tingin ko, oo. Nakakatakot ang itsura niya kanina habang sinasakal ka at inaangat mula sa lupa. Sobrang lakas pa niya. Pero madali lang pala siyang patayin, no? Pukpukin lang sa ulo. Hindi ako kumbinsido. Parang hindi ganyan ang pagkamatay ng aswang batay sa sinabi ni Lolo Celso sa amin. Ha? Paano raw? Dapat daw may lalabas na itim na bato o kaya sisiw sa bibig niya. Pero wala namang lumabas eh. Baka mamaya pa. Kailangan siguraduhin nating patay na siya. Teka, Tulong! Tulungan niyo ako! Gemma, tatay mo yun ah. hala, oo nga no. Tara, mukhang kailangan niya ng tulong. Bilisan natin! Paano si Mildred? Bahala na nga, mas kailangan ni tatay ang tulong natin. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Nagmamadali naming tinakbo ang direksyon kung nasaan si tatay. Sa balon kung saan ko siya iniwan. Naabutan naming hawak ni tatay ang isa sa mga kapitbahay namin na binatilyo. Takot na takot itong nakakapit kay tatay habang nakapalibot ang 3 aswang na babae na pare-parehong tila gutom at natatakam. Tulungan niyo ako! Itong 3 aswang, gusto nila kainin tong si Tutoy! Hoy! Mga aswang na sabik sa laman ng tao! Huwag yung batang pagdisikitahan nyo! Gemma, anong ginagawa mo? Kung harap sila sa atin, malamang na tayo naman yung pupuntarihin nila. Hawakan mo yan! Ano to? Holy water! Iwisik mo sa kanila kapag sinubukan nilang lumapit sa'yo. Ha? Pero, Gemma, naiibang ka na ba? Ayan na, umarap na sila sa atin. Hala ka! Mula sa naggagandahang mga babae, nagbago ang itsura nila. Naging nakakatakot. Kulubot ang mga mukha at mahahaba ang mga dila. Sa isang iglap, mabilis na sumugod sila sa amin. Kaagad nagtago si Dodong sa likod ko habang ako naman ay naghanda para sa isang laban. Nanginginig ang mga tuhod ko. Pero tinatagan ko ang sarili ko at pinilit na iwasiwas ang buntot pagi na kasama sa bigay ni Lolo Celso. Halatang natakot sila pero hindi nagpatinag. Nagpumilit pa rin silang sumugod sa pag-aakalang hindi ko sila matatamaan. Kabadong pumikit ako at pinagwawasiwas ang buntot pagi. Bahala na kung saan tumama. Aray ko! Aray ko, Gemma! Aray ko! Sa inyo mga aswang! Patay na sila! Ba't pati ako? Aray! Dodong, Aray ko! Sakit! nasaan na yung mga aswang? Grabe! Parang wala ka man lang pakialam sa akin ah. Nagkasugat-sugat ako oh. Ang talas pala niyan. Nasaan na nga yung mga aswang? Patay mo sila kagad, anak. Ibig sabihin, madali lang mapatay ang mga aswang na yon. Kaya sila nagpaparami dahil mabilis silang mamatay. Kung ganun, hindi po pala dapat tayo mabahala. Tara na, Dodong. Hanapin na natin yung iba pang mga aswang. Yan sakit pa nitong tama ng buntot pagi. Langya. Kala ko ba naman pang aswang lang. Pati pala tao kayang saktan yan. Ang arte-arte mo. Gusto mo ba talaga makatulong? Oo, syempre. Pero wag naman holy water lang yung ibigay mo sa akin. Bigyan mo rin ako ng parang ganyan. Ano ka? 2 lang to. Humanap ka ng pwedeng panlaban mo at buhusan mo ng holy water. Baka tumalab. Oo nga ano. Tara na. Pero bago yun, ihatid natin to si Tutoy sa bahay nila. Pagkatapos, siya na ang bahalang magpainom ng tubig sa mga taong kasama niya. Magandang ideya po yan, Tay. Ganon na nga ang ginawa namin. Tahimik kaming kumilos at inihatid si Tutoy sa bahay nila. Doon ay pinainom niya ng tubig sa balon ang nanay at tatay niya, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Ang sabi ni tatay, lumabas si Tutoy sa bahay nila nang utusan ito ng mga dalagang aswang. Pinainom nila ito ng tubig at balak pa sanang paliguan. Pero bigla na lamang bumula ang bibig ni Tutoy. Senyales na gumana ang gamot na inilagay namin sa balon. Doon na lumabas si tatay para iligtas si Tutoy. Dodong, ikaw ang nakakaalam kung nasa ng mga aswang, di ba? Ha? Ang alam ko lang po, nasa barko lang sila. Kung ganun, pupunta natin yung barko na sinasabi mo. Ano po? Pero paano kung napakarami pala nila? E di susunugin natin sila para matapos na. Pero tay, wala po tayong dalang gaas tsaka posporo. Oo nga no.
Mas mabuti po yatang bumalik na muna tayo para kumuha ng iba pang kakailanganin natin. Pwede siguro doon na tayo sa bahay ko. Mas malapit. Meron akong gasolina at posporo. Tara na po. At saan kayo pupunta, ha? Mildred, buhay ka pa? Anong tingin mo sa akin? Basta-basta lang mamamatay? Hindi niyo ako basta-bastang mapapatay. Kailangan niyo munang dumaan sa bangkay ko bago niyo mapuntahan ang barko. Mabilis na nagbagong itsura niya. Mula sa napakagandang babae, nagkaroon siya ng mahabang sungay at kulubot na mukha. Ilang saglit pa ay lumabas mula sa likod niya ang mga pakpak na parang sa paniki. Inaamin kong natakot talaga ako. Nanginig ang mga tuhod ko habang sinusundan siya ng tingin, pataas ng pataas hanggang sa bigla na lang nitong dinagit ang mga balikat ni tatay. Pero para siyang napaso dahil nabitiwan niya rin kaagad si tatay. Rico! Tatay! Diyos ko po! May pangontrang tatay mo. Pwes, ikaw na lang munang uunahin ko. Hindi mo na ako ulit masasaktan! Etong sa'yo! Galit na hinampas ko siya ng buntot pagi. Pero hindi kagaya nung hampasin ko ang mga aswang na kasama niya. Tila walang epekto yon sa kanya. Nilakasan lang niya ang pagaspas ng pakpak niya na naging dahilan para mapaupo ako sa buhanginan. Habang si Dodong naman, agad na humarang sa akin. Winisikan niya ng holy water si Mildred na agad nalapnos ang mga pakpak at balat. Dodong, mahal ko, bakit mo naman ako sinasaktan? Wala akong kasintakang aswang! Ang kapal din ang mukha mo. Matapos mong magpakasarap habang hinahalikan ako kanina. Humalik ka sa isang aswang? Ano kasi, hindi ko naman alam na aswang ka! Kadiri! Pwe! Pinagsisiyan kong hinalikan kita! Sayang, at hindi pa kita hinawaan ng pagkaswang. Dapat pala, ipinasa ko na sa iyo ang laway ko na may pangyanggaw. Tama na, Mildred! Nakakaso ka! Tama na! Hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay! Hindi ako mamamatay sa holy water lang. Mas mauna ka pa kung pipilitin mo akong patayin ka. Ginagalit mo talaga ako, ha? Sa inis ng aswang, mabilis na sumugod dito kay Dodong. Sa isang kisap mata, sinasaksak nito si Dodong sa tiyan gamit lang ang kamay niya na may napakahabang mga kuko. Napasinghap ako sa takot, lalo na nang tumalsik sa mukha ko ang dugo ni Dodong. Dodong! Walang kwenta talaga ang mga lalaki. Sayang lang at hindi pa ako nakapagpalahi sa iyo, Dodong. Masyado kang makulit. Pinatigil na kita kaso ang tigas ng ulo mo. Kayong mga aswang walang kwenta. Dapat sa inyo, maubos ng lahi. Hindi kami basta-basta nauubos. Mas malakas kami kaysa sa mga tao. Anong nangyayari? Bakit sila nagsisigawan? Sa gitna ng pagyayabang ni Mildred tungkol sa lahi nila bilang mga aswang, narinig na namin ang nakapanghihilakbot na palahaw ng mga kasamahan niya. Maging kami ni tatay ay napatingin sa direksyon ng barko kung saan nakita naming tumatakbo palabas ang napakaraming aswang. Ang ilan sa kanila ay bigla na lang nagbagong anyo at naging isang malaking aso, habang ang ilan pa ay naging kakaibang hayop ang itsura. Nang dahil sa nangyari, mabilis na lumipad si Mildred patungo sa barko habang naiwan kami ni tatay. Tay, ano po kayo nangyayari sa kanila? Anak, hayaan mo na muna mga aswang na yan. Unahin muna natin to si Dodong. Pero tay, papunta po sila sa mga kabahayan. Si Lola Rosa po. Malaki ang tiwala ko na hindi masasaktan ng lola mo. Ang kailangan niya lang gawin, manatili sa loob ng bahay. Ay, oo nga pala. Binigay ko rin sa kanya yung anting-anting ko. Alam ko, napansin ko nga. Di bale, mamaya na natin pag-usapan. Tulungan mo muna ako rito kay Dodong. Buhay pa ba siya, tay? Buhay na buhay. Ang mga masasamang damo, matagal mamatay. Tara, dali natin siya sa loob ng isang bangka. Sige po, pero baka mamatay siya. Ang daming dugong tumatagas sa tiyan niya. Ang kaya lang natin gawin ngayon
ay pigilan ng pagtagas ng dugo sa tiyan niya. Nasa kanya na kung lalaban pa siya para mabuhay. Ganon na nga ang ginawa namin. Nagmamadaling binuhat ni tatay si Dodong sa isang bangka na malapit lang din sa amin. Inalalayan ko naman siya hanggang sa maipasok namin si Dodong sa loob. Pagkapasok, hinubad ni tatay ang damit ni Dodong at yon ang ginamit niyang pampigil sa dugo na tumatagas sa tiyan ng binata. Mabuti na lang at nagawa ni tatay na mapatigil ang pagdurugo. Ginamitan niya pa nga ng bawang para hindi raw maimpeksyon. Tay, sigurado bang epektibo yung bawang? Natutuwang ko yan sa lola mo at matagal na namin ginagawa yan. Epektibo naman. Sana nga po. Sana lumaban pa si Dodong. Kahit naman hindi ko siya gusto, hindi ko rin naman siya gustong mamatay. Sana nga, anak. Tay, naririnig niyo po ba yun? Naghihiyawan yung mga tao. Ha? Oo nga no. Ang lola mo. Nagmamadali kaming lumabas ng bangka at bumungad sa amin ang nakabibinging hiyawan ng mga taga-isla. Kaagad akong tumalon mula sa bangka at tumakbo patungo sa kabahayan. Naramdaman ko ring sumunod si tatay sa akin. Habang papalapit kami ng papalapit, unti-unting nagiging malinaw ang itsura ng isla. Nasisira na ang ilang bahay. May nakita rin akong nakahandusay na katawan ng kapitbahay namin. Tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ko, lalo na nang makita ang kaibigan ko na patay na at wala ng buhay. Tatay! Ang mga kapitbahay natin, tatay! Babaging langit. Ano ba ang nangyayari? Huwag kayong tumunganga lang dyan. Kailangan nating iligtas sa mga kapitbahay ninyo. Lolo Celso, mabuti nandito na po kayo. Hindi ako mapakali. Binabagabag ako ng panaginip ko, kaya pumunta ako rito. At hindi nga ako nagkamali. Talaga may nangyayari na ngang masama rito. Ano pong gagawin natin? Kailangan po natin silang mapaalis o mapatay. Hindi ko inaasahan na ganito karami ang aswang, Gemma. Hindi natin sila kakayanin. Ang kailangan natin gawin ay lumikas. Ano po? Pero ang mga bahay namin paano? Mas importante ang buhay ng mga tao kaysa sa mga bahay. Bilisan nyo, tulungan na natin silang lumikas. At pagkatapos lumikas, ano mangyayari? Huwag mo na munang intindihin yan, Agustin. Unahin na muna natin kung ano ang kailangan. Alam kong may ibang binabalak si Lolo Celso na hindi namin alam. Ramdam ko yon sa paraan kung paano niya sagutin ang tanong ni tatay. Pero sa kabilang banda, kinailangan kong mas ibaling ang atensyon ko sa pagtulong sa mga kapitbahay namin. Magkatulong na lumaban kami sa mga aswang na sumasalubong sa amin. Hindi ko alam kung paano namin kinaya ni tatay ang tulungang makatakas ang mga kapitbahay namin. Para bang may nagtulak sa akin na mas maging matatag at malakas para magawa ang lahat ng yon. Walang naging problema ang pagliligtas sa mga kapitbahay hanggang sa... Lola Rosa! Ako po to, si Gemma! Lumabas na po kayo dyan, kailangan po nating lumikas! Hindi, ikaw ang apo ko. Ang sabi niya sa akin, wag na wag akong lalabas ng bahay. Lola, Diyos ko, maniwala naman po kayo sa akin, oh. Nailikas na namin halos lahat ng kapitbahay natin, kayo na lang po ang maiiwan. Lumabas na po kayo! Hindi mo ako maluloko. Kilala ko ang apo ko. Hindi niya ako ipapahamak. Hindi ko naman po kayo papahamak eh. Ako po talaga si Gemma. Kung ikaw nga ang apo ko, patunayan mo sa akin. Naku naman, paano ko naman patutunayan yun? Nagmamadali na ako. Baka may dumating na aswang. Hindi ako lalabas hanggat hindi ako nakakasiguradong ikaw nga yan. Sige, ganito na lang po. Sasabihin ko po sa inyo yung mga mahahalagang bagay sa buhay niyo. O siya, sige nga. Ano? Paborito niyo pong ulam sinigang. Nako, kahit sino pwedeng mahulaan yan. Lola naman, nasa kalagitnaan na tayo ng malaking problema, oh. Hindi ako lalabas dito. Bahala ka dyan. Alam ko na. Siguradong walang ibang nakakaalam ng bagay na to. Hindi po kayo nagsusuot ng panty sa gabi kasi hindi komportabling matulog. 2 beses lang din po kayo kung maligo sa 1 linggo. Yung pustiso nyo po, magta-3 dekada na pero ayaw nyo pa rin palitan kahit nahulog na sa inidoro. Sko, tama na, Gemma. Eto na, lalabas na ako. Lalabas na. Lintik na bata ito, oh. Hindi mo naman kailangan sabihin ang lahat ng paaho ko. Pinilit nyo po ako eh. Tara na, at baka kung ano pang masabi mo. Ay, teka, ano nangyayari? Bakit nagkanda sira-sira ng mga bahay? Ay,
Talaga pong nagkandasira na dahil sumugod po yung mga aswang. Tara na po, baka may dumating pa na isa sa kanila. O sige. Teka, ang tatay mo, nasaan? Tinulungan niya po yung iba pa natin mga kapitbahay. Saan ba tayo pupunta kung ganon? Dito ang bahay natin Basta po, Lola. Hindi ko na pinatulan ang mga tanong ng lola ko. Sinamantala namin ang pagtakas habang wala pa ang mga aswang. Lakad-takbo kami. Umaasa na sana walang aswang na bigla na lang haharang sa daan. Kaya lang, nasira ang pag-asa namin nang makita namin ng isang bata na kapitbahay din namin. Nakapaibabaw na sa kanya si Mildred. Balak na siya nitong kainin. Mildred! Bitiwan mong bata! Gemma, Buhay ka pa pala. Huwag ang bata. Maawa ka. pagkain ko siya. Bakit ako maaawa? Ako na lang harapin mo. Pakawalan mo na siya. Kung ayoko, may magagawa ka ba? Ito ang ayaw mo. Kaya itong gagawin ko. Kaagad na iniangat ni Mildred ang kamay niya at akmasan ang itatarak sa dibdib ng bata. Pero hindi yun natuloy nang may tumamang palakol sa likod niya. Natigil ang kamay niya sa ere kasunod ng marahan niyang paglingon sa kanyang likuran. Sino ka? Anong ginawa mo? Ako ang albularyong papatay sa'yo. Hindi. Huwag! Magpaalam ka na sa mga kapamilya mo. Lolo Celso! Imbis na matamaan si Mildred ng palakol, si Lolo Celso ang natamaan ng pakpak niya. Nahiwa ang isang kamay ni Lolo Celso kasunod ng pagbitiw niya sa palakol. Epektibo pa rin palang magpaawa, no? Ang mga tao, likas talagang utu-uto. Apo, itatakas kong bata. Ikaw nang bahala sa aswang. Ito, dala ko yung binigay mong pangontra. Lola, kaya niyo po ba? Kaya. Bilisan mo na. Hoy! Aswang! Akong harapin mo. Ngayong putol ng kamay ni Lolo Celso, hindi na siya makakalaban. Hindi ko naman makakain ng mga albularyo dahil nakakadiri ang lasa nila. Ikaw ang kakainin ko, Gemma. Halika rito. At nang matikman ko ng laman loob mo, kanina pa ako natatakam sa'yo. Ikaw ang lumapit. Ano ka, sinuswerte? Oo nga pala. Takot ka. O siya, sige. Pagbibigyan kita. Matapang na sumugod sa akin si Mildred. Nakakatakot ang mahaba niya mga kuko habang pasugod siya sa akin. Inaamin kong kabado ako. Maging ang mga tuhod ko ay nanginginig pero lakas loob na inabangan ko ang tamang pagkakataon ng paglapit niya. At nang nasa tapat ko na siya, kaagad kong idinikit sa mukha niya ang binigay ni Lolo Celso na pangontra. Umusok ang balat niya kasunod ng pag-apoy nito. Papatayin na kita! Hindi pwedeng iwanan kita ulit ng buhay! Hindi ako papayag! Wag! Hindi! Gemma, bitiwan mo na siya. Ako na ang papatay sa kanya. Sumama ka na sa tatay mo. Hindi, Lolo Celso! Hindi mo na may gagalaw ang kamay mo kaya mas mabuting ako nang gumawa! Ako nang bahala, Gemma! Lolo Celso! Ano ginagawa mo? Nagulat ako nang bigla na lang niyang hatakin si Mildred palayo sa akin. Gamit ang isang kamay, niyakap niya ito ng mahigpit at saka naglabas ng lighter. Namilog ang mga mata ko, lalo na nang maamoy ang paligid. Doon ko lang napagtantong, amoy gasolina. Lolo Celso, ano pong ginagawa niyo? Agustin, kunin mo na ang anak mo. Dalihan mo! Pero Lolo Celso, wag niyo po gagawin yan. Tara na anak, kailangan na nating umalis habang hindi pa nakakagawa ng paraan ng mga aswang para makatakas. Pero tay, si Lolo Celso, tay, hindi po natin siya pwedeng iwanan. Wala akong nagawa nang sapilitan akong kinarga ni tatay palayo sa mga kabahayan. Ilang segundo lang ay lumiyab na ang mga bahay. Iyak ako ng iyak habang pilit kong inaalis ang pagkakayakap sa akin ni tatay. At nang makawala ako, huli na ang lahat.
Mabilis na kumalat ang apoy dahil puro kahoy at kawayan lang naman ang gamit sa mga bahay. Napahagulgol ako. Hindi ako makapaniwalang nagawa ni Lolo Celso na isakripisyo ang sarili niya para sa lahat. Nakatulala lang ako sa loob ng ilang minutong bumabiyahe kami gamit ang bangka. Hanggang sa tuluyan akong mahimasmasan nang marinig kong tawagin ako ni Lola Rosa. Gemma, apo, naririnig mo ba ako? Lola, pasensya na po kayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po mapaniwalaan na ganitong nangyari sa atin eh. Alam kong nakakatakot talaga ang nangyari. Lalo pa't may mga taong namatay. Pero, apo, kailangan mong magpakatatag. Opo, Lola. Ang mas importante po, buhay po tayong tatlo. Pero, nakakaawa po si Lolo Celso. Tay, alam niyo po bang gagawin niyo yun? Nag-uusap kaming dalawa bago ang lahat. Nagtulungan kami sa pagkalat ng gasolina para sunugin ang buong isla. Pero hindi ko akalain na pipiliin niyang magpaiwan. Ramdam ko na talaga may iba siyang binabalak pero huli ko na naisip yon. Siguro, kaya niya ginawa yun. Dahil mag-isa na lang naman siya sa buhay eh. Huling pagkakataon niyang magpakabayani bilang isang albularyo. Tama ka po, Nay. Baka nga ho yun ang dahilan niya. Saan na po tayo pupunta nito? Pupunta tayo sa kabilang isla para ibalita ang nangyayari sa atin. Wala naman tayong ibang hihingan ng tulong kundi sila lang eh. Pero, paniniwalaan kaya nila tayo? Paniwalaan man tayo o hindi, ang importante, matulungan nila tayo. Isa pa, nasunog ang mga bahay natin, kaya sigurado tutulungan nila tayo. Pero di ba po, mas dapat na malaman nila? Paano kung may mga natira pa palang aswang? Paano kung may mga nakatakas pa? Alam mo apo, ang mabuti pa, huwag mo na munang isipin ang tungkol sa mga yan. Magpahinga ka na muna habang nasa biyahe tayo. Kami nang bahala. Imposible ang gusto ni Lola na wag akong mag-isip ng mag-isip dahil sa totoo lang, mahirap. Sa buong biyahe namin hanggang sa makarating kami sa kabilang isla, hindi ako nakatulog. Tulala lang akong nakatingin sa langit. Tulad ng inaasahan, hindi kami pinaniwalaan ng mga pulis. Ang pinaniniwalaan lang nila ay nasunog ang mga bahay sa baryo namin pero hindi kasama ang mga aswang. O anak, kumusta ba ang bahay na to? Komportable ka ba rito? Sa totoo lang po, medyo naninibago pa. Mas gusto ko pa rin yung dating bahay natin dahil doon ako nagkaroon ng malay. Marami ring alaala ang nanay mo ron. Nakakalungkot lang talaga, anak. Pero pasasaan pa at masasanay rin tayo dito sa bago natin tirahan. Hindi na po ba talaga tayo pwedeng bumalik doon, Tay? Magtayo na lang tayo ng panibagong bahay. Pwede tayo mangisda sa dagat malapit doon. Pero hindi na tayo maninirahan pa sa islang alam nating may mga aswang. Tulad na sa tingin mo, hindi rin talaga ako naniniwala na walang natirang aswang doon. May nakita po kayo nakatakas sa kanila, no? Natotoo niyan, anak. Oo, meron nga mga nakatakas at dumiretso sa bundok. Nako, mamamatay lang din sila sa isla kung hindi sila sanay na kumain ng mga hayop lang. Wala nang natirang tao ron dahil sa takot. Sira na rin yung barko nila. Hindi natin sigurado, Nay. Pwede pa rin naman na may maligaw na mga tao ron. Ay, alam nyo, ang mabuti pa kumain na lang kayo nitong putong niluto ko. Ipagtitimpla ko na rin kayo ng kape. Ako na po magtitimpla ng kape para sa atin, Lola. Talaga? O siya, mabuti pa nga. Mas masarap ka naman talagang magtimpla ng kape kaysa sa akin eh. Magandang hapon po, Lola Rosa, Mang Agustin. Ay, Diyos ko po. Andiyan na naman si Dodong. Ayaw talaga ng batang yung tantanang ka, Gemma. Isabihin niyo po wala ako. Nako, ayoko nga magsinungaling. Sagutin mo na lang kasi. Ayoko nga po. Hindi ko sa kailan mapapatulan, no? Matapos ko siyang makitang nakipaglandian sa aswang. Kadiri. Siya, sige. Ikaw ang masusunod tungkol dyan, Apo. Ipagtimpla mo na kasi kami ng kape. Sige na. Ito na nga po, Lola. Dodong, pasok ka. May dala po akong lapu-lapu. Masarap po pang sigang. Di ba po, paborito to ni Gemma? Ay sus, ikaw talagang bata ka, oh. Hindi ka na dapat nagabala pa. Naalala ko po kasi si Gemma nung mahuli ko itong lapu-lapu. Talagang tinama ka sa apo ko, ano? Akala ko ba yung aswang na ang gusto mo? Hindi po, no.
Na-hypnotize mo lang po ako nun, kaya inakala kong gusto ko siya, kahit hindi naman talaga. Hoy Dodong, hindi no. Alam kong hindi ka na-hypnotismo. Gustong-gusto mo talaga si Mildred dahil maganda at saka sexy. Magsisinungaling ka pa. Bakit pa kayo mong maniwala sa akin? Talaga namang na-hypnotize mo ako. Hanggat sinungaling ka, hindi kita sasagutin. Ganon? Ibig mo ba sabihin, kapag nagsabi ako sa iyo ng totoo, sasagutin mo na ako? Kung ganon, oo. Hindi nga talaga ako na-hypnotize. Paray ko, ba't mo naman ako binatukan, mga Agustin? Sira ulo ka eh. Inuuto mo na lang yung anak ko eh. Hindi na kami bumalik pa sa isla simula noong araw na yon. Lumipat kami sa katabing isla kung saan mas malapit ang kalsada. Bagay na nagpadali sa buhay namin. Nakakapanghinayang na kinailangan naming lumipat. Nakakapanghinayang ang mga alaala sa bahay na yon. Pero ganon talaga ang buhay. Ilang dekada na rin ang nakalipas. May mga anak at apo na ako ngayon. At kung tatanungin niyo ko kung nakatuluyan ko ba si Dodong, abay, oo. Ewan ko ba kung anong gayumang pinalaklak sa akin ng lalaking yon at napasagot niya ako sa kabila ng lahat ng katarantaduhang ginawa niya noong kabataan pa namin. Ngayon, nananatili na lang bilang alamat ang kwento naming yon. Maraming hindi naniniwala. Pero para sa amin, totoong totoo, lalo na't naranasan namin. Siguro po, dito ko na lang tatapusin ang kwento namin. Maraming salamat at naibahagi ninyo ang kwento kong ito. Lubos pong gumagalang, Gemma. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.